Dalawa ang kaso ngayon na nakabinbin kay Mike Defensor, mga kabunyog. Dalawa. Pareho tong kaso na to ay non-bailable. Ha? Kaya ang pwedeng mangyari diyan, ha? Kasi yung dalawang kaso na yan, yung isa nasa NBI, na. Ipa-file na sa Department of Justice. Tapos yung isa naman nasa ombudsman na. Ngayon, sa parehong kaso na yon, kapag kapag natuloy ang kaso na yon, pwedeng dalawa yung kaso na yon pareho matuloy. Ibig sabihin, dalawang plunder na. Yung kaso kasi niya sa isa, hindi yung isa plunder, yung nasa ombudsman. Yung nasa NBI naman na ipa-file na sa DOJ, qualified human trafficking yun. Ngayon, anong pwedeng kalalabasan yan? Pwedeng yung dalawang kaso na yun ay matuloy sa korte, ibig sabihin dalawang kasong non-bailable ang haharapin niya. Pwedeng isa lang. Pwedeng halimbawa yung plunder matuluyan siya doon, yung qualified human trafficking hindi. Or pwedeng yung qualified human trafficking ang mag-prosper, yung plunder hindi. Or pwede ring pareho ma-dismiss yung dalawa. O yan mga kabunyog, yan yung mga scenarios dyan. Ha? Yan yung mga scenarios dyan. Kaya kung yung mga nagtatanong sa akin, attorney, ano bang mangyari kay Mike Defensor? Dalawa yung kasong plunder niya dalawa yung kaso niyang non-bailable Yung nasa NBI, ipafile na sa DOJ, qualified human trafficking. Tungkol yan doon sa prostitution, doon sa Blue Hotel at saka yung sa KTV bar. Ano yon? Qualified human trafficking yon. Non-bailable yan. Tandaan naman natin, ang qualified human trafficking, yan yung kaso ni Kibuloy. Yan din yung kaso ni Roque. Qualified human trafficking. At yung isa, plunder, yun yung co-accused niya dyan, si Marcoleta. Bakit naman plunder? Nagbigay siya ng gift kay Nagbigay siya ng gift kay Marcoleta sa panahong public officer pa ito, public official pa, congressman. At ang total ng binigay na pera ay 75 million. Series yun, combination of acts. Kaya pasok sa plunder. So kapag siya doon, natuloy yun sa pagsampa sa Sandigan Bayan, non-bailable din yun. Kaya ang posible kay Mike Defensor, una, ulitin ko, posibleng yung dalawa, yung qualified human trafficking at saka plunder ay parehong tumuloy-tuloy. Sa kasong yon, dalawang non-bailable ang maano sa kanya. Pwede rin na yung isa lang. Halimbawa, yung plunder lang ang matuloy, qualified human trafficking ma-dismiss. Or, yung qualified human trafficking ang matuloy, yung plunder ang ma-dismiss. In that case, kulong pa rin siya kasi non-bailable. At ang panghuli, parehong ma-dismiss yung plunder at saka yung qualified human trafficking. In that case, hindi siya makukulong. So, sa mga scenarios na yun na sinasabi ko, mukhang mahirap yung mas marami yung posibilidad na makulong siya kasi una, posibleng yung dalawang kaso, qualified human trafficking at plunder, parehong mag-prosper. Or, isa lang mag-prosper, plunder, dismiss ang qualified human trafficking. Or yung qualified human trafficking ang mag-prosper, dismiss ang plunder. Kulong pa rin siya, non-bailable. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung problema ni Mike Defensor. At saka, ang problema doon, hindi naman gawa-gawa yung mga kaso Hindi ito gawa-gawang mga kaso. Hindi ito inimbintong kaso. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, medyo kailangan talagang harapin ito ni Mike Defensor ng maayos. Unang-una, napanood ko yung kanyang depensa doon sa kaso nila ni Marcoleta. Sabi niya, kung na nga ang nagbigay ng pera, wala naman akong napakinabangan doon, wala namang kapalit. Wala namang kapalit. Ano bang nakuha ko doon? Sabi niya, hindi naman ganun ang definition ng bribery. Ang bribery, pag nagbigay ka ng gift, pera, donation, o anumang bagay sa isang public official, nagbigay ka ng pera, yung public official na tumanggap, yung nagbigay na person or entity, pareho sila liable sa bribery. Ang pagkakaiba lang ng direct bribery sa indirect bribery, sa direct bribery may kapalit. Halimbawa, nagbigay siya kay Marcoleta, ang usapan,
lalakarin ni Marcoleta yung ganito. O, yun ang direct bribery. Kung wala namang kapalit, ano lang, nagbigay lang talaga siya. Ay indirect bribery yun. O kaya yung sinasabi ni Mike Defensor, nagbigay ako, totoo. Pero wala naman akong pakinabang doon. Ay yan na nga yung indirect bribery. Bawal magbigay ng gift sa isang public official. Bawal magbigay ng gift sa isang public official. Yan yun. O, kaya anyway, indirect bribery yon. Paano yung naging plunder? Ang plunder kasi, ang alam natin yung ano ka, yung nagnakaw ka sa pera ng bayan. Yun yung pagkakaunawa natin sa plunder. Pero may plunder din kasi na yung ano, nag-receive ka ng gift directly or indirectly from any person or entity by reason of your office. Oh, dun pasok si Marcoleta. Kaya plunder yon. Pero yung nagbigay, liable din, plunder din. Oh, kaya sa totoo lang, hindi ano yun eh, mabigat itong mga kinasasangkutan na ito ni Mike Defensor. Ang qualified human trafficking naman, yun nga, may halong prostitution umano ayon sa NBI. Hindi sila Mike simpleng may-ari ng building, pinaparenta nila. Hindi. May mga testigo at ebidensya daw na si Mike Defensor aktibo doon. Sila mismo ang nag-ooperate ng KTV bar at may prostitution doon na involved. Kaya human trafficking. Qualified siya, kaya non-bailable. O, yan mga kabunyog ha. Yan yung ano, yan yung kaso ni Mike Defensor. Pareho yun non-bailable. Ngayon, anong stage na ba yung kaso? Yung tungkol sa plunder, ano na yon? Advanced stage na, nasa ombudsman yon. Pinasagot sila, si Marcoleta sa si Mike Defensor, pinasubmit ng counter affidavit. Ang alam ko, nag-submit na sila. I-resolve na yan ng ombudsman. Pag na-resolve yan ng ombudsman at sinabi ng ombudsman may probable cause, file na yan sa Sandigan Bayan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta na mayroon silang balita na malamang lalabas na daw ang warrant of arrest niya, pag naglabas ng warrant of arrest, hindi lang yan kay Marcoleta, kasabay si Mike Defensor. Kasi co-accused si Mike Defensor doon. Co-accused si Mike Defensor doon. Sa kaso kasing plunder, yung public official na involved, plunder yun. Yung private din na person, plunder pa rin yun. Oh, di ba? Kaya ganyan yan. Ay di ba? Oh, anong halimbawa? O tingnan niyo si Napoles. O private person 'yun. Private person 'yun si Napoles. Si Jinggoy sa Kasibong Revilla, public official. O pareho sila nakasuhan ng plunder. Pareho sila nakasuhan ng plunder. Dito ganun din. Ang kaso ay plunder. Accused magiging accused diyan si Marcoleta, accused din si Mike Defensor. Sabay na lalabas niya ng arrest warrant kung matuloy ang kaso na yan, na plunder. Oh. Ano na yan eh, nag-conduct na ng preliminary investigation ng ombudsman. Nag-submit na ng counter affidavit si Marcoleta. Ewan ko si Mike Defensor kung nag-submit na rin. Oh. Ngayon, doon sa qualified human trafficking, ano pa lang yun? Nag-investigate pa lang ang NBI at final na sa Department of Justice. Magkakandak na ngayon ang Department of Justice ng preliminary investigation. Ang Department of Justice. O yan. Kaya, ano ito mga kabunyog? Matindi, ano? Pareho ng bailable itong kinakaharap na ito ni Mike. Kaya, ano yan? Iba pa yung cyber libel. May kaso yata ito rin na cyber libel si Mike dahil dun sa Malita Boys eh. Di ba? Kasi siya yung ang handler noon. Siya ang handler noon. Mukhang may kaso din siya doon na cyber libel. Pero yung kung cyber libel man yan, bailable yan. Ang talagang non-bailable yung qualified human trafficking at saka plunder.